kapatid, hayaan natin na ma-boost natin ang ating pong mga sarili sa harapan ng Panginoon. Maidulog natin ang ating mga sarili. Amen? Isang buong taon po ang ating bubunuin. At nararapat po mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pong buhay at ang lahat-lahat po sa atin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon bilang paghingi sa Kanya ng gabay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mayamang biyaya sa aming buhay. At patuloy po kami, Panginoon, na nananampalataya na Ikaw ang magbibigay sa amin ng isang masaganang taon na amin pong haharapin. Pagkamat alam namin, O Diyos, na maraming magiging mga hamon sa buhay, subalit nariyan Ka upang magbigay, Panginoon, ng proteksyon at pagtubay sa bawat isa sa amin. Hayaan mo nga po, O Diyos, na amin pong mga prayer meetings, ang amin pong mga Bible studies, ang amin pong mga Sunday services, at anumang gawain, Panginoon, ang pang-departamento o pang-simbahan o kaugnay ng aming pong fellowship ay magbigay po sa bawat isa sa amin ng katatagan, Panginoon, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord Jesus, huwag mong hayaan, Panginoon, na umasa kami, Panginoon, sa aming pong kalakasan, kapangyarihan, O Diyos, kakayanan. Hayaan mong iasa namin ang lahat ng bagay sa iyo, O Diyos, at hanapin namin, Panginoon, palagi ang iyong banal na kalooban sa aming buhay upang nang sa gayon sa aming paglakad, Panginoon, sa aming pananampalataya. Lord, alam namin may patnubay na nagmumula sa iyo at mayroon kaming tamang direksyon, O Diyos, sapagkat humihingi kami sa iyo ng aming pong patnubay. Kaya narito po kami, O Diyos, patuloy na itinutulog, Panginoon, ang aming sarili sa iyo, ang aming individual, Panginoon, na pisikal na kalagayan, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming spiritual, but also we entrust to you our mental health, Lord, our financial stability, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, ang lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, ikaw po ang bahala sa amin. Lord, patuloy din namin, Panginoon, na tinutulog sa iyo, Panginoon, si Sister Missy, O Diyos, patuloy kang bumabay, Panginoon, sa resulta ng kanya pong medical examination. Alam namin, O Diyos, ikaw ang naglalakip-lakip sa lahat ng mga bagay at ikaw magsasaayos, Panginoon, ng lahat ng kondisyon ng kanya pong pangangatawan, ang kanya pong kaisipan, Panginoon, maging ang kalagayan ng kanya pong kabuang pangangatawan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang lumukog sa kanya at magbigay sa kanya, Panginoon, ng kasiguraduhan na ikaw po ang bahala sa kanya pong buhay at ang oportunidad na binibigay mo para sa kanyang trabaho. At gayon din po sa kahilingan ng bawat isa sa amin, Panginoon, you know our prayer request, Lord, and we entrust everything to you. So, Lord Jesus, right now, we claim the blessings, we claim the victory, we claim the healing, we claim, Lord God, everything, Lord, that is connected and in line with your purpose for our lives, for our families, for this church, oh God. Maraming pong salamat. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Makaupo na po ang bawat isa sa inyo. Sa gabi po ito, mga kapatid, bago po tayo tumulog sa pananalangin, hayaan po natin ang salita ng Diyos ay magbigay sa bawat isa sa atin ng patnubay. Now again, pagka po nagsisimula ang taon ay usong-uso po ang tinatawag na New Year's Resolution. At ang nga pong last Wednesday, pinag-usapan po namin sa San Antonio dahil ang pangunahin pong New Year's Resolution, alam po yung number 1 in the list ay yung pong magda-diet na ako sa January. Diba? Yan ang aking, kasi daming kainan ng December hanggang first week ng January. So, nandun po, sabihin natin, magda-diet na ako dahil nadagdagan ang timbang, nangihina na ang katawan, kailangan kong bumawi, kailangan ng exercise, kailangan ng tamang
pagkain, yan, tamang pag-iingat sa sarili, hindi na masyado magpupuyat. Amen? Natin na magkakaroon po ng mga extracurricular activities na magbibigay po ng pagpapahirap sa ating pong katawan. Yan po ang number 1 sa listahan ng New Year's resolution. Pero nawa po, kung meron man tayo mga kapatid na plano sa ating pong buhay, sana naman po ay huwag hanggang 1 week lang. Sa susunod na week parang nahihirapan na ako. Bukas na nga lang. Yan. So, nandun po, napakahirap talaga mag-set ng isa sabihin po nating plano, objective sa ating buhay, at ito po ay lubusan po nating tutuparin. Pero sa gabi po nito, mga kapatid, hindi po New Year's resolution ang bibigyan nating pansin. What we will give importance this evening is none other than New Year's revelation. The resolution kundi revelation. Bakit po revelation? Kapahayagan. Because it has something to do with wisdom. Karunungan. At ang ating pong bibigyang focus ay walang iba kundi yung nakalagay sa Proverbs chapter 3. Tingnan po natin. Kawikaan chapter 3. Yan. Ito po ang magiging sentro po ng ating pagtalakay sa gabi ito. At ito po ay ang buong aklat, mga kapatid, ng kawikaan. Ito po ay aklat ng karunungan. Sapagkat nagpapahayag po ito ng mga wise sayings na po pwede po natin maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Noon pong January 1, katatapos ko lang sa Bible reading plan, katatapos ko lang po basahin yung kawikaan. Then suddenly, habang nag-browse po ako sa internet, may bigla po ako nakita na site, yung 31-day wisdom challenge. At yun nga po ay ang Proverbs na babasahin mo 1 chapter each day. Kasi po, meron itong 31 chapters, so very applicable po in January, from January 1 to January 31, 1 chapter a day. So, kung although siguro ay nagiging habit na nung iba na isang chapter, isang araw, lalo na nga po Book of Proverbs, pero muli po natin basahin ang Book of Proverbs na mayroon pong malinaw na pagkaunawa sa nais pahayag sa atin ng Panginoon. Now, kung halimbawa po sa pagbabasa nyo ng Bible ay, syempre, ang ginagamit po natin ay King James Version. Pag masyado po tayong nalalaliman sa English ng King James Version, pwede po tayo, halimbawa ay yung English version na kung saan ay mas maintindihan po natin yung English. Or kung Tagalog man po, may mas mababaw po ng konting pagkatagalog. So, nasa atin po, para at least po ay mas ma-enjoy po natin ang ating pagbabasa. At mas matalim po sa isipan natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Now, yun po, kahit na ngayon ay tayo po, mga kapatid, ay nakalagpas na sa January 1, nasa January 4 na po. Kung gusto niyo pa rin po, challenge na everyday, kung halimbawa po ay bukas, Proverbs chapter 5, basahin nyo, nandun po hanggang Proverbs 31, hanggang January 31, ay araw-araw po ito ay inyong maging gabay sapagkat magpapahayag po sa atin ng Panginoon. Pero ito pong Proverbs chapter 3 ay punong-puno po ito ng mga pangako ng ating Panginoon at pagbibigay niya ng direction, kaya napakaganda pong basahin. Now, ang sabi po dito in verses 1 up to 2, anak ko, huwag mo kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan
bilang Ama natin sa langit, na tayo po ay tinuturuan bilang kanyang mga anak. At sabi nga po, kung alam niyo po kung ang kanyang kautusan, kung ang kanyang salita, ang siya po nating pagbubulay-bulayan at hindi po natin ito kaliligtaan o kalilimutan sa ating buhay, iingatan sa ating puso. Ito po ang pangako. Ang sabi po na magkakaroon po tayo o magdadagdagan po tayo ng mga taon sa ating buhay at mayroon po tayong kapayapaan. So, ibig pong sabihin, iba o may kalamangan ang mga taong may pagkatakot. Malaki po ang kalamangan. Mas humahaba po ang buhay. Biruin niyo po kung tayo po ay wala sa Panginoon, mabubuhay tayo nasa bisyo, lagi na lang lasing, lagi na lang nandoon sa sugalan, halos magdamag na. Mas umiiksi po ang buhay ng tao. Pero kapag ka po ang isang tao may pagkatakot sa Panginoon, mayroon po siyang malinaw na pagkaunawa kung ano ang mabuti at masama. Kung ano ang nararapat niyang gawin sa pisikal niyang pangangatawan at gayon din sa kanyang spiritual na buhay. Amen. Amen? So, mas humahaba po ang buhay at mas nagiging payapa ang buhay. Hindi po tayo nadadala ng anumang mga kaguluhan sa kapaligiran natin, bagamat may problema, pero yamang ang Panginoon ang ating pong pinagkakatiwalaan at inaasahan sa ating buhay, nababalansin po natin ang ating sarili. Amen. May marahil pagkayamot, pagkabalisa minsan, pero nakokontrol po natin. Bakit? Hindi, ang Diyos ang bahala sa atin. So, nagkakaroon po ng kaayusan ang lahat ng bagay. Now, yamang ito po ay magbibigay po sa atin mga kapatid ng mas kalamangan kaysa mga taong walang takot sa Panginoon. Nandun po, dito po sa verse 3, simulan natin kung paano ang dapat po natin gawin sa ating pamumuhay upang ito po ang maging gabay natin. Although ito po ay isang bahagi lang ng kawikaan, pero mayroon po ditong 10 karunungan na kung pwede po natin panghawakan sa ating buhay. At kung i-apply po natin ito, tayo higit sa lahat ang makikinabang. Una po, ang sabi po sa verse 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintan mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Daw sa mas mababa pong version, o doon sa mas malinaw pong pagkaunawa, doon po sa verse 3, yung kaawaan pala po dito, mga kapatid, ay hindi yung habag na tinutukoy. Ito pala po ay tumutukoy sa pagmamahal. Diba pag sinabing may awa tayo? Pero, mas malalim pa po yung sinasabing awa. Kung isang kasi tao na aawa, pero hanggang doon lang. Pero pagka may pagmamahal, mayroon po itong action, mga kapatid. So, ang sabi dito, huwag kang pabayaan ng pag-ibig at pagmamahal, o pagmamahal at katotohanan. Ang katotohanan daw po dito, it speaks daw po yung ating faithfulness o katapatan. Okay? So kapag mayroon daw po tayong pag-ibig o pagmamahal sa ating pong buhay, at mayroon po tayong katapatan, faithfulness in everything we do, ito po ay pag sinabing itinatali sa iyong leeg, di po ba pagka may ID tayo, nakatali sa ating leeg, di ba? Parang nakasabi dito, nakakahulugan po mga kapatid, you retain your identity habang ikaw ay within the premises. Kahit ikaw ay bisita, pag nakitang visitor, so hindi ka basta-basta na palalabasin. Ibig kong sabihin, mayroong kang permission, kaya ka nakapasok doon sa loob. At sabi, ikintal sa ating puso. Ibig sabihin, kung paano po na tayo ay nagsusulat sa papel,
Diba? Sa pamamagitan ng tinta ng ballpen, gayon din po, kapag daw po ang pag-ibig at katapatan ay sabihin po natin nakasulat sa ating pong mga puso, ito po ay magbibigay sa atin ng magandang bagay. Sabi, makakasumpong tayo ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Now, wag po nating alisin, mga kapatid, sa buhay natin yung pag-ibig o pagmamahal. Kasi nga, dumarating sa punto sa buhay natin na napupuno tayo ng tinatawag na galit. Diba? Bilang tao. Ang daming mga sitwasyon, maliliit o malalaking bagay. Marami po tayong kakaharapin sa taong ito na magbibigay po sa atin ng galit. Pero kung hindi po natin isasabit sa ating leeg at ikikinta sa ating puso ang pag-ibig, ang galit po, mga kapatid, ay matindi ang nagagawa sa tao. Pag matindi na ang galit mo, ay tataas na ang iyong blood pressure. High blood na, no? Dahil galit eh. So, nandoon po na iba't ibang aspeto po ng ating buhay na naapektuhan. Yung ating pag-iisip, yung ating emosyon, yung ating katawan, lahat po yan nagsasuffer kapag ka po nawala ang pag-ibig sa ating puso. Amen? So, ito po ay isang napakagandang bagay na dapat po nating tandaan. Matuto po tayong magpatawad. Matuto po tayo, mga kapatid, tumanggap at lumimot sa mga bagay na ginawa sa atin. Matuto po tayong maglista, hindi po, mga kapatid, sa bato na iuutik mo pa, kundi sa tubig na lang. Upang sa gayon po, mga kapatid, ay hindi po tayo maipunan sa ating puso. Mahirap po yung maraming dala-dala, marami pong bigat sa ating pong dibdib, mga kapatid. Kinakailangan pong i-unload natin ito. Ang overloaded po ay hindi okay lang sa mga pizza. Pero pagka po ang ating puso ay overloaded ng galit, ng hinanakit, ay physically and spiritually masama po yan, mga kapatid. So, hayaan po natin na matuto tayong magmahal, magpatawad, at tumanggap doon po sa kahinaan ng ibang mga tao sa ating buhay. At maging matapat po tayo sa mga relasyon na atin pong binubuo, maging ito man ay sa kapatiran, sa pamilya, sa mga kaibigan. Let's be a faithful friend. Let's be a faithful family member. Let's be a faithful sister and brother. Kung ikaw ay mangangako, tumarin mo. Kung hindi mo matutupad, huwag ka ng mangako. Magkaroon po tayo ng isang tapat na pakikisama. Kung may sinalita ka, sikapin mong gawin mo. No, kung halimbawa ay hindi mo masusunod, kausapin mo yung tao para nang sa gayon ay hindi umaasa doon sa sinalita mo sa kanya. Hindi po, ang ating pong kapwa ay hindi po yan mapupula, mga kapatid. Siguro naiintindihan niyo. Siguro ito naman yung aking sitwasyon. Siguro ganito naman siguro hindi naman siya bulag doon sa aking kalagayan. Pero iba pa rin po, mga kapatid, na mayroong kusang paglapit. Dahil ang miscommunication po, mga kapatid, ay matindi ang nagagawa sa mga relasyon. So, kung nais mong maging isang matapat na kaibigan, matapat na kasambahay, nandoon po, mga kapatid, kung may sinalita tayo, sikapin natin. Lalo na yung mga mabibigat na bagay. Yung mga, ako nakalimutan ko na dalhin sa'yo yung ibibigay ko, sabihin natin mga maliliit kong bagay. Pero yung mga, when it comes sa mga finances, when it comes po, mga kapatid, sa mga desisyon na it concerns na po, mga kapatid, sa sitwasyon ng isang tao, ay mag-usap po tayo ng maayos. Kasi ang katapatan po, mga kapatid, sa ating kapwa, ay
Ang sabi po dito, sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. So ito po mga kapatid ay dapat po natin tandaan. Kasi una sa Diyos at sa ating pong kapwa-tao, nagkakaroon po tayo ng magandang pagtitiwalaan sa isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po po ng ito po ay gabay sa ating pong buhay. And then, ang pangalawa po, napakaganda nito, yung nakalagay sa verse 5 and 6. Ito po yung una kong natutunang verses. At ito po ang pinakapaborito kong verses. No? Alam po natin ang lahat ng ang buong Biblia ay Word of God. No? At dapat po natin lahat ng mga libro. Pero on my part, ito po ang favorite verses ko, mga kapatid. Proverbs 3:5 to 6. At sabi po, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, napakaganda pong bagay mga kapatid na magbuo po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, ang tiwala ay hindi madaling mabuo. Kahit sa atin pong kapwa-tao. At gayon din po sa relasyon natin sa Diyos. Kasi nga po, hindi lahat ng tao ay believe sa Diyos. No? Meron nagsasabing, naniniwala naman ako sa Diyos, pero sa panahon ng mga kasakunaan, sa panahon ng mga pangangailangan, kung hindi sukdulan na, lahat pa ng kayang gagawin, maliban lang talagang sukdulan na wala nang magagawa, wala nang katalinuhan, wala nang kayamanan, yun. Doon lang magsasabing Diyos ko. Pero alam niyo po, ang pagtitiwala ay, ito po ay naninipeto. Lalo na po sa mga panahon ng pagsubok. Kaya kung dumarating po ang pagsubok sa ating buhay, doon po natin i-exercise mas matindi ang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, isa pong magandang bagay mga kapatid na ilagak natin ang lahat-lahat sa Kanya. Yung parang kahit walang-wala ng pag-asa, Lord, ikaw na lang talaga ang mahala. Sa'yo na lang ako kakapit. Wala na Panginoon. Kahit na po sabihin ng tao na hindi mo'y may pag-asa, pero Lord, sa'yo pa rin ako magtitiwala. At sabi, huwag daw tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Kasi nga, most of the times, pagka tayo malakas, syempre, hanggang kaya natin kumayod para bang, mga kumikita. Ako naman ang sabihin natin, ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng yaman sa buhay ko. Pero dapat daw po itiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kasi hindi lang po yan sa yaman mga kapatid, kundi sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil kahit po mga mayayamang tao, kapag wala sa kalooban ng Diyos, napapariwara po ang kanilang buhay. Amen? Takot sila na dumala. Hindi gagala na walang bodyguard. Walang tiwala sa tao dahil parang lahat ng kanilang mga kasalubong, ako ay pagnanakawan nito. Kaya ito close sa akin ay dahil sa kaisamanan ko. Wala pong kapayapaan sa buhay. Pero kung ang tiwala natin sa Panginoon ay nandidiyan, may laman ang bulsa o wala, mga kapatid, payapa po tayo sa ating pong mga buhay. Amen? At sabi po, kilalin daw po natin siya sa ating mga lakad. Ano pong ibig sabihin? I-recognize po natin ang kanyang authority sa ating pong mga buhay. At pag sinabing kilalin natin siya sa lahat ng ating mga lakad, matuto tayong magpasalamat sa Kanya. Sa lahat ng mga bagay. At ano ang sabi? Ituturo niya sa atin ang kanyang pong ang mga
tinawid ay Jesus, the center of my focus. Siya lang po ang maging sentro ng ating pansin. Kaya nga po yung sabing, kung mamahalin natin ang ating pamilya na higit sa Kanya, hindi po kalulunod, mga kapatid. Na hindi po sinasabing hindi natin mahalin ang ating mga kasambahay, ang ating pamilya. Pero dapat ay laging higit siya sa ating buhay. So, pag sinabi pong tiwala, talagang kung paano sabi ng tao, kapit sa patalim, pag nagigipit, so pag tayo po ay nagigipit, kay Kristo kumakapit, mga kapatid. Amen. Ganun pong kapit, mga kapatid, no? Kung ang term po ng sanglibutan ay tinatawag na kapit toko, halos hindi po mapuknat at hindi maalis, ay higit pa sa kapit toko ang pagtitiwala natin at pagkilala natin sa ating Panginoon. Amen? At nandun po siya na magbibigay ng gabay sa ating pong buhay. Amen? Ang sunod po, mga kapatid, verse 7. Ang sabi po sa verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan, magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Ano po ang sabi? Huwag daw po tayong maging mayabang. No? Na ang tingin po natin sa ating sarili ay napakataas. Kahit po marahil tayo ay biniyayaan ng magandang talento, magaling kang umawit, o magaling kang magturo, o basta marinig mo sa tao, galing mo. Ibig sabihin, meron kang kakaibang klase ng talento. O kaya naman ay sa iyong profesyon ay mataas ang iyong narating. Ikaw ay supervisor, o manager, o CEO. Ibig sabihin talaga, ikaw ay sinasaluduhan, ikaw ay niyuyukuran, ikaw ay ginagalang ng napakaraming mga tao doon sa isang kumpanya o sa isang samahan. Still, ang sabi po ng Biblia, huwag daw po tayo magpakapantas sa ating mga sarili. Ano ibig sabihin? Ang pagpapakumbaba mo ay isang napakagandang bagay na dapat po natin paimayin sa ating sarili. Amen. Alam niyo po, the more po tayo nagpapakatapat sa paglilingkod sa Panginoon, the more niya tayo pagpapalagi in different aspects of our lives. At alam niyo po, kaya nga yung sinasabing sa panahon ng tagumpay at sa panahon ng kasaganaan, maging maingat po tayo. Bakit po? Dahil talagang pwede rin po yung gawin temptasyon ng kaaway upang tayo po ay ihiwalay sa Panginoon. Dahil yung pong narinig natin salita mula sa mga tao, ang galing mo, ito po ay para bang mag-e-echo sa ating isipan. Ang galing mo pala, ang galing mo pala. Alam niyo po, kapag ka po mga kapatid, pinuno natin ang ating isipan ng kanyang mga salita, nandun po ay parang ang ulo natin, para po yung balon na hinihipan. Ito niya po yan. Palaki ng palaki. No? Hindi nagiging meningitis na tuloy. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung ang ating pong isipan ay pumunuin natin, Lord, ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Nandun po, mga kapatid, makakaiwas po tayo na magkaroon ng pagmamataas sa ating Amen. Amen. Kung may nararapat po tayong ipagmayabang, pagmayabang natin ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 9, ang sabi po dito, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani, sa gayo'y mapupuno ang iyong kamalig, ang mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alimisan ay aapawan ng bagong alak. Ano po ibig sabihin nito? Doon po sa mga
yaman, sa mga pananalapi, sa mga material na bagay na atin pong natatamo sa ating buhay, balik daw po natin sa Diyos ang kanyang bahagi. Still, ang paalala pa rin po natin, if we want to receive God's blessings, we must learn to give. Give, and it shall be given unto you. Yan po ang prinsipyo ng Diyos na hindi kayang baligin ng sino. Amen. At kung hindi po tayo susunod, hindi tayo makakasama sa pangako yun. Pero kung susunod po tayo mga kapatid, I tell you, hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi na magkakaroon ng panahon ng pagkukulang. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ang magsusustain sa lahat ng mga bagay. Para bang, Lord, kulang, pero nasasapat pa rin. Dahil kita ng Diyos sa katapatan mo sa pagbibigay sa Kanya. Yung kung ating ikapo at kaloob, yung tithes and offerings, mga kapatid, maging tapat po tayo dito. Kahit ano pang sabihin ng iba, mga kapatid, kahit pa sabihin, paano mangyayari sa pagbibigay, saka ka nagkakaroon, dapat nga kumabig ka para dumami ng dumami ang yaman mo, no? Para bang i-hoard mo lahat, huwag mo ibigay, di ba? Ang dami mong hawak, pero hindi mo yan ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. Ito magsisimula ng kabulukan. No? Pag inipon mo ng inipon, para bang ikaw ay kumain ng kumain, hindi mo inilabas? May problema yan. Magbibigay yan ng sakit sa iyong katawan. But if we learn to give, para po sa gawain ng ating Panginoon, ang Diyos po ang magpapalik sa atin ng pagpapala na walang sukat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. At alam niyo po, ito rin na magtuturo sa atin. No? Kapag ka po kasi iniisip po natin, mga kapatid, yun pong tithes and offerings sa ating buhay. Iisipin rin kasi natin, mga kapatid, yung proper budgeting in our finances. Alam niyo po, matututo po tayong mag-manage sa ating pong mga finances. Na? Ilang percent ba para sa tithes? 10%. No? Sa offerings. Nasa inyo. Dahil ito po ay nasa atin pong pagpapasya. Okay? Nandoon po na merong nagbibigay ng lagpas o kapantay o maaaring mas mababa, nasa inyo po yun, mga kapatid. Pero paglawakan niyo. On my part, I also give 10% for my offerings or exceeding that. Kasi kita ko yung kita ko, hindi lang, alam niyo po, ang pagbabalik ng Diyos ng pagpapala sa atin, hindi lang po in terms of finances. Although isa po yung bahagi. Iba't ibang bahagi po ng ating buhay ay naapektuhan dahil doon pala nakikita ng Diyos ang katapatan sa atin. How much more maiko-convert ng Diyos ang katapatan natin sa ibang mga buhay natin dahil po on that visible part ay nakikita ng Diyos kung paano tayo nagtatapat sa Kanya. And then matututo po tayo, mga kapatid, no? Ihiwalay natin talaga agad. No? Kasi kapag hindi mo inihiwalay, matetempt ka talaga na kuhanin yung para sa Panginoon. Amen. Ihiwalay mo na ka talaga agad. That should be the first deduction. Para bang, it's my first expense. No? Kung nga po sa trabaho no? Whether you like it or not ang buwis mo binabawas wala kang magawa. No? Dinididak na kaagad yun. Ang Diyos naman po hindi ganong pwersahan Tayo po ang magdidesisyon kasi tayo ang katiwala ng Diyos. At tayo po, mga kapatid, ang magpapasya. Tayo ang kakikitaan ng Diyos kung ang anak ko bang ito ay pagtitiwalaan ko o hindi. Ikaw mag-decide. Ikaw ba magtatabi o hindi ng iyong tithes and offerings for the Lord. And then, kapag ka po kasi, once na you decide na
I-set aside po talaga yan para sa Panginoon. Nandun po, yung remaining percent, ay pag-iisipan mo na. Na ito ay dapat, syempre, dahil inuna ko ang sa Panginoon, nararapat na ang the rest ay mapunta sa magandang bagay. Hindi ko po sinasabing, hindi na tayo, ay hindi na pala ako bibili ng may mga bagay na tayong gusto. Pero at least po napipigilan yung tinatawag na overspending. Alam niyo po, kapag sabi nga dito, pag pinarangalan natin ang Panginoon sa ating pong tinatangkilik, ibabalik ng Diyos ng lubos at lubos ang ating pong mga pagpapala sa ating buhay. Amen? Maraming pagkakataon. If you are faithful in the giving of tithes and offerings, ewan ko lang kung hindi mo maipagpapatotoo sa Diyos ang pagpapalang iyonatan mo sa iyo. Hallelujah. Amen? Maliit man o malaki man, mga kapatid, ang iyong tinatanggap, the important thing is you are faithful in the giving of your tithes and offerings. Sana sa taong ito, mga kapatid, amen? Kung naging tapat ka last year, ipagpatuloy mo, mga kapatid. At alam niyo, makikita mo, mga kapatid, no? I-increase ng Panginoon habang tumatagal. May mga pagkakataon, maaaring ay nawala ng trabaho. Pero alam niyo, mga kapatid, kung talagang faithful ka doon sa time na meron kang natatanggap, alam niyo, mga kapatid, makikita mo, i-exceed o ilalagpas ka ng Panginoon yung una mong natatanggap at ikaw ay maa-amaze, Lord. Dati hindi ganito yung natatanggap ko eh. Pero ngayon, it's because of your blessings. Dahil nakita mo ang katapatan ko sa Panginoon sa iyo, lalo na bigyan mo sa others. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Verse 11. Ganda po ng sunod na ito. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluran. We are not perfect people. Kahit po gaano tayong sabihin natin katapat sa paglilingkod sa Diyos, may mga pagkakataon dahil sa kahinaan ng laman natin na talagang may mga pagkakamali. At pag may pagkakamali po tayo, mga kapatid, mararanasan po natin ang pagsaway ng Diyos. Maaaring ito po ay sa pamamagitan ng pangangaral, mapapaaray tayo ng, aray po, para sa akin yun tinamaan ako. Huwag mong isipin na, naku, pinipersonal ni Pastor. Ariin po natin na yun ay saway ng Diyos sa atin at ginamit lang ang ating pastor na daluyan ng saway upang nang sa gayon pa, alalahanan po tayo sa ating buhay. Amen. Kailan po ba tayo nasasaktan sa saway? Pagka po, totoo mga kapatid. Amen. Amen. So, nararapat po na tanggapin po natin kahit po masakit. At sabi nga po, kung may parusa ang Panginoon, sa halip na pagpapala ay pagpapalo ang ating matatanggap. Kung akala natin, okay ang lahat ng bagay, pero tumataas na pala ang ere natin, at merong para magpagtapik na ginawa ang Diyos, paalala sa atin, nandoon po maging sensitive po tayo. Alam niyo po, may mga pagkakataon, ang sakit ay dahil sa kapabayaan ng katawan o dahil sa mga masasamang elemento sa ating pong kapaligiran. But there will also be sicknesses. Hindi ko po sinasabing lahat ha. May particular sicknesses po, mga kapatid, na ito ay follow ng Diyos sa atin. Ha? Tayo lang po at ang Diyos ang lubos na nakakaalam higit sa lahat kung, Lord, ano ba talaga ang dahilan ng sakit na ito? Kausapin mo ang Panginoon. Kung parang, tagal na ito parang simple lang itong simple lang itong
layunin ang Diyos kaya yan nangyayari. May nais ituro ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Kaya i-search po natin ang ating sarili kung may mga hindi magagandang pangyayari. Lord, may dapat ba akong baguhin? May dapat ba akong isayos? Baka kasi yun ang pagkakataon ng Diyos para mangusap sa atin. Kasi during that time, doon tayo mas makikinig sa Diyos. May sakit, kapag walang-wala tayo sa ating buhay, walang pera, basta yung, alam mo yung mga bagay na wala, no? O nagkaroon ng break-up, something like that. Lahat po ng mga pangyayari, mga kapatid, lahat may pagtutulong ng ginagawa ng Diyos. So, pag daw po tayo mga kapatid ay pinapalo, sinasaway, pinapaalalahanan, huwag tayo magalit sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Panginoon sa Panginoon. Salamat sa pagtapit dahil kung hindi sa iyo, yung magigising sa katotohanan. Amen po ba mga kapatid? So kahit po masakit mga kapatid yung matanggap natin pagpalo mula sa Panginoon, pero ito po ay dahil mahal tayo. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Verse 13. Ang sabi po dito, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal sa pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Hanggang mga kapatid, no? Napakaganda po ng sinabi dito patungkol po sa karunungan. Kapag daw po ang karunungan ang naging gabay natin sa ating pong buhay, higit pa raw po tayo sa isang mayamang tao. Higit sa ginto, higit sa pilang. Kapag ka marunong ka sa iyong buhay, pantas ka. Ibig kong sabihin, alam mo, ang landas na iyong ilalakaran, alam mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. May mga pagkakataon po na dadaan tayo mga kapatid sa pagsubok. Hindi dahil sa ating pong kasalanan, kundi dahil po talagang tayo ay tinetest sa ating pong pananampalataya. Pero alam niyo po mga kapatid, mapapanatag po tayo, hindi tayo manimili sa Diyos dahil alam natin it is God's will for us na daanan ang gayuman na sa ating buhay. Kapag hindi natin sinisi ang Diyos dahil may karunungan tayong Lord, hinahayaan mo ang bagay na ito sapagkat may bagay kang gustong ituro sa akin. Dadaanan mo po yun mga kapatid na may kapanatagan at lubusan pa rin ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang katapatan mo along that road, amen. Ang Diyos po mga kapatid ang siyang magpapala sa iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi po dito, verse 17, ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Ganyan po isang marunong na tao. Isang tao, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang sabi po ng Bible. Yung tunay pong karunungan, hindi yung karunungang magaling ka sa sanlibutan. Hindi, marunong kang unawain ang kalooban ng Diyos kasi may pagkatakot ka sa Kanya. At once na ito po ang nasa sa ating pong buhay, payapa po tayo ano man ang sitwasyon natin. May nakikita po ba tayo mga kapatid? Isang tunay na mananampalataya. Kahit dumating siya na may sakit siyang cancer, kahit nasasaktan ang kanyang katawan, pero may kapayapaan sa kanyang puso. Kahit dumarating siya sa kahirapan, kahit na parabang ang iba ay awang-awa na sa'yo, pero ikaw, dahil ang tiwala mo sa Panginoon, nagiging pangkaraniwan ang kahirapan sa'yo dahil ang pagtitiwala mo ay sa Panginoon.
hindi ka mananatili sa gayong kalagayan. Alam mong iaalis ka ng Diyos, pero hinahayaan ka lang niya na dumaan sa gayong daan. Kapag marunong kang alamin ang kalooban ng Panginoon, hindi ka manibisi sa Kanya. At makikita mo, lubusan ang pasasalamat mo kapag natapos mo ang landas na yun na may pagtatagumpay. Kaya nandoon po, mga kapatid, hayaan natin ang karunungan, ang pagkatakot sa Diyos ay sumaanin po buhay. Ano pa po, mga kapatid? Ang sabi po, mga kapatid, sa verse 25, huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwan man ng masama, pagka dumarating. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ng iyong paa sa pagkahuli. Ano po ang sabi dito? Fear not. Ikaw po tayo na. Ang takot po ay matindi ang nagagawa sa buhay ng isang tao. In every aspect. Pero kung may takot po, i-overcome natin. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ng takot. God has not given us the spirit of fear. That's what the Bible says. Hindi kalooban ng Diyos na matakot ka. Hindi kalooban ng Diyos na maguwag ka. Kalooban ng Diyos maging matapang ka at gawin mo kung ano ang nais niya para sa iyo. Amen. Ano pa po ang sabi? Verse 27, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y iyong gawin. Hanggat kaya mo tumulong ka. Now, hindi ko po sinasabing wala ka na, tumulong ka pa rin. May mga instances po, mga kapatid, na ikaw ang nag-decide sa iyong sarili na tumulong ka. Pero alam niyo po, eto kapag, if you are sensitive to the Lord, kapag may sinabi sa iyo ang Panginoon, anak, ibigay mo ang ganitong halaga sa taong yan. Alam niyo po, mga kapatid, if it is the voice of the Lord, kapag sinunod mo, may kakaibang klase ng kagalakan at kapayapaan sa iyo. Kasi hindi mo winithhold kung ano yung nararapat. Sabi ko nga, may decision tayo na dahil sa awa natin sa isang tao, binibigyan natin. Pero kung dumating po yung mga instances na para bang, anak, magbigay ka sa taong yun ng ganitong halaga o ng ganitong bagay, ang sabi ng Bible, huwag mong i-withhold ang iyong sarili. Ewan ko, mga kapatid, gusto mong pagpalain ng Diyos. Ginamit ka ng Diyos para pagpalain ng isang taong yun. Pero alam niyo, may higit na naka-reserve ang Panginoon para sa iyo. Because you did not withhold something kung ito ang sinasabi ng Panginoon na ibigay mo para sa iyong kapwa. Hindi ko po alam. Hindi ko nililimitahan ng sino man sa inyo. Hindi ko rin, mga kapatid, oy, ikaw dapat magbigay kay ganito o kay ganyan. Ang Diyos po ang personal na mamumuusap sa atin. Alam niyo po, every time na may ganung dating sa akin, Lord naman, ako naman po lang na. Pero kapag may special nandun po, mga kapatid, when I give it, nandun po yung, pag ibinigay mo na, parang, parang walang nawala sa iyo. Because you give it according to the Lord's leading into your life. Ang sabi ko, do not withhold. Huwag mong pigilan yun. At makikita po natin, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. And then, lastly po, mga kapatid, sabi sa 29, huwag kang tumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa, na palibhasa'y tumatahas-libasay sa sipin mo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Ang sabi
po, huwag kang tumakha ng kasamaan laban sa iyong kapwa. Ano pong ibig sabihin? Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa bawat tao. Huwag tayo gumawa ng anumang kaparaanan na magkakaroon po ng uwak ang kaaway upang sa gayon ay sirain ang ating buhay at ang relasyon po natin sa ibang mga tao. Amen? Sabi po sa last verse 35, ang pantas ay magmamanhang kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga. So nawa po, chapter 3, gusto niyo po, basahin tuloy natin ito sa ating bahay. Kung may kulang po doon sa aking sinabi, mag-usap ang Panginoon sa inyo. Ito po ay New Year's revelation sa bawat isa sa atin. Reading ko po ang bawat isa tayo. Purihin po natin ang Panginoon sa pangangalagan. Hallelujah! Hallelujah! Sa pakikipag-usap niya sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa aspetong ito ng ating pong mga buhay. Ang Kawikaan chapter 3 ay magigabay natin. Not just for this week, not just for this month, but for the whole year. Maging lifestyle po natin, makikita natin ang Diyos na hindi po magpapabayaan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Let's sing a song to the Lord. Hallelujah! Kayaan natin na maipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pong buhay. At sa ating pong pagluhod, alalahanin natin. Dito tayo magpatawad. Dito tayo maging tapat sa ating kapwa. Dito tayo magtiwala sa Diyos. Ilagling ang kanyang mga